Sobrang tindi ng aksyon at revelasyon ng chapter 257 ng Jujutsu Kaisen, sapagkat nakumpirma na ng kabanatang ito ang mga teoryang nagtatago sa katauhan ni Yuji Itadori sa pambihirang kakayahan ng ating bida, at higit sa lahat, binigyang linaw na ng kabanatang ito ang lihim na kakambal ni Ryomin Sukuna. Tama ang narinig nyo, may kakambalang King of Courses at nagdulot ito sa kanya ng malaking problema na kinakaharap niya ngayon. Kaya, hindi ko na patatagalin pa ang pagtalakay sa full chapter review ng chapter 257 ng Jujutsu Kaisen. Nagumpisa ang kabanata sa isang flashback na naganap bago mag-umpisa ang laban nila Sukuna at Gojo. Makikita natin ang King of Courses at ang tapat niyang alagad na si Oraume na nasa taas ng gusali. Tinanong ni Oraume ang kanyang Panginoon kung sino nga ba si Yuji Itadori. Sumagot si Sukuna sa pagkasabing si Yuji ay anak o likha ni Kenjaku. Kung paano o kung kaninong katawan ay hindi niya alam. Ang impormasyong hindi alam ni Sukuna ay ang katauhan ni Kaori Itadori, ang katawang ginamit ni Kenjaku noon para ipagdalang tao si Yuji. Sinabi ni Oraume na noong nakaharap niya si Yuji Itadori, may naramdaman siyang pagkakapareho ni Sukuna at ni Yuji. Kahit tinawanan ni Oraume ang binata, nakatitiyak siya na ang kapangyarihang nasa loob ng katawan ni Yuji ay sobrang tindi kumpara sa isang vessel na gumagamit lamang ng natitirang cursed energy na naiwan ni Sukuna. Ang eksenang binabalikan ni Oraume ay nangyari sa chapter 215, kung saan pinagtawanan nila ni Sukuna si Yuji na tumatakbo para habulin sila at bawiin ang katawan ni Megumi Fushiguro. Sinagot ni Sukuna ang pagtataka ni Oraume sa lakas ni Yuji sa pagkasabi na ang kakayahang meron ng binata ay dahil sa mga eksperimentasyong ginawa ni Kenjaku. Pinaliwanag ni Sukuna na hindi lilikha si Kenjaku ng isang bata nang walang dahilan. Alam nating nilikha ni Kenjaku si Yuji para maging vessel at maaaring pinalakas niya ang bata upang maging tugma ang katawan nito sa kaluluwa ni Sukuna. Ipinagpatuloy ni Sukuna ang kanyang paliwanag sa isang revelasyon. Ayon sa King of Courses, malaki ang tsansa na ang kasama ni Kenjaku sa pagbuo kay Yuji ay ang reincarnation ng kanyang other half o ang kahati ni Sukuna sa kaluluwa. Sa madaling salita, si Sukuna ay merong kakambal at ang taong ito ay walang iba kundi ang nakipagtalik kay Kenjaku at ang ama ni Yuji. Ito ay si Jin Itadori. Tinawag ng King of Courses na other half ang kanyang kakambal sapagkat naniniwala siyang iisa lamang sila ng kaluluwa at naghahati sila dito. Kung ating babalikan ng chapter 149 ng Jujutsu Kaisen, ipinaliwanag ni Mai sa kanyang kakambal na si Maki na sa mundo ng Jujutsu, ang kambal ay kinukonsiderang iisang tao lamang. Sa madaling salita, si Jin ay si Sukuna at si Sukuna naman ay si Jin. Kaya may punto ang paniniwala ng King of Courses na naghahati sila ng kaluluwa nito. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit may pagkakahawig si Jin at si Sukuna, lalong-lalo na ang kulay ng kanilang buhok. Ang dahilan kung bakit handa si Kenjaku gawin ng lahat magkaroon lamang ng isang anak. At ang pagiging kambal ni Sukuna at Jin ang punot dulo kung bakit kakaiba si Yuji. Nagulat si Oraume sapagkat hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kahati sa kaluluwa ni Sukuna. Kaya, ipinagpatuloy ng King of Courses ang paliwanag sa pagkasabing tinanggihan niya noon ang kapalaran na isilang na mayroong kakambal. Kaya noong nasa loob sila ng sinapupunan at bago mamatay si Sukuna dahil sa gutom, kinain ng King of Courses ang kanyang kakambal habang hindi pa sila isinisilang. Nagdulot ito para mamatay ang sanggol at maglakbay ang kaluluwa ng kambal ni Sukuna hanggang sa mapasakamay ito ni Kenjaku. Masyado bang malalim? Ipapaliwanag ko sa inyo ng mas maigi. Dahil sa pagkain ni Sukuna sa kanyang kakambal, ang kaluluwa nito ay nabuhay ilang ulit sa kasaysayan sunod sa siklo ng pagkabuhay at batas ng reincarnation sa mundo ng Jujutsu. Nasabi ko ito sapagkat ang muling pagkabuhay sa ibang katauhan o persona ay ilang beses nang ipinakita sa Jujutsu Kaisen. Halimbawa dyan ang pagkabuhay ng mga Star Plasma Vessel katulad nila Riko Amanai at ng muling pagkabuhay ng mga Six Eyes users gaya ni Satoru Gojo sa iba't ibang yugto ng panahon. Sa tingin ko, bilang si Kenjaku ay isang cursed user na bihasa sa paglipat ng kanyang utak patungo sa ibang tao at may kaalaman sa paglikha ng mga cursed objects na naglalaman ng kaluluwa ng kung sino-sino, na pagtanto ni Kenjaku na ang kaluluwa ng kakambal ni Sukuna ay muling mabubuhay sa iba't ibang yugto ng panahon at kailangan niya lamang itong hanapin. Sobrang tagal ang ginugol ni Kenjaku sa misyong ito, pero matapos ang 1,000 taon ng paghahanap, natagpuan niya ang reincarnation ng kakambal ni Sukuna. Ito nga, si Jin Itadori. Ang impormasyong ito na ipinapaliwanag ni Sukuna ay tumutugma sa ilang detalye ng teoryang ginawa ko tungkol kay Sukuna noon. Lalong-lalo na ang koneksyon ni Jin sa King of Courses.
Pero ano ang dahilan at gumugol pa si Kenjaku ng matagal na panahon para hanapin ang kakambal ni Sukuna? Ang kasagutan sa tanong na ito ay makikita sa pagpapatuloy ng paliwanag ni Sukuna kay Oraume. Ayon sa King of Curses, noong kinain ni Yuji ang daliri ni Sukuna, naging player na agad ang ating bida ng Calling Game, isang larong kinabibilangan ng mga batikang sorcerers. Alam ito ni Kenjaku kaya ginusto niyang magkaroon ng malakas na vessel para kay Sukuna, nagdulot sa pagpapabuntis niya sa kakambal ng King of Curses. Ang kasagutan ni Sukuna ay mula lamang sa kanyang opinyon at hindi kinumpirma ni Kenjaku. Maaaring tama ito, ngunit sigurado akong may iba pang plano si Kenjaku na hindi pa alam ni Sukuna. Kung ano ito ay sasabihin ko sa next video, kaya dapat ay mag-subscribe kayo. Naintindihan ni Oraume ang paliwanag ni Sukuna, pero dahil sa koneksyon ng kanyang Panginoon at ni Yuji, naisip ni Oraume na mayroong potensyal si Yuji na maging kapantay ng King of Curses. Nagpatuloy ang kabanata sa kasalukuyan. Ipinakita si Yuji Itadori na nakaposisyon na at handa na makipagbakbakan matapos ang kanyang awakening. Nasa harapan ng binata ang katunggali na si Sukuna na nakikipagtitigan kay Yuji at handa na din para makipagduelo. Pareho silang nasa isang palapag ng gusali at mistulang pinapakiramdaman ng kinikilos ng isa't isa. Unang gumalaw si Sukuna para subukang hawakan si Yuji. Hindi naman pumayag ang binata kaya kumilos na din siya sa pamamagitan ng paghawi ng kamay ni Sukuna at pagsuntok sa tiyan nito. Isang suntok na may kasama muling Black Flash. Ito ang ikalawang Black Flash ni Yuji sa laban nila ni Sukuna, sunod sa una niyang binitawan sa nakaraang kabanata. Katulad ng naunang beses, sinubukan ni Sukuna na tiisin ang sakit ng Black Flash at inatake muli si Yuji. Subalit, hindi pumayag ang ating bida sapagkat sinalubong niya ang kamay ni Sukuna ng suntok na nagtatagli ng ikatlo niyang Black Flash. Huwag natin kakalimutan na isang kamay na lamang ang nagagamit ni Sukuna sa mga puntong ito. Kaya siguradong dihado siya kay Yuji na nagtatagli ng dalawang malalakas na kamao at bihasa sa harapang pakikipagduelo. Nakikipagtitigan muli si Sukuna kay Yuji. Mababaka sa mukha ng King of Curses ang pagiging seryoso sa laban. Iba ito sa mukha na ipinapakita niya kapag minamaliit niya si Yuji at itinuturing na walang kwenta o mahina. Napakabilis ng karma kay Sukuna sapagkat si Yuji ngayon ang nakalalamang sa laban at alam ito ng ating bida. Tumalon si Yuji pa atras mula sa ikalawang pasilyo upang hawakan ng isang mataas na poste sa kanyang likuran. Agad na sinundan ng King of Curses ang katunggali. Mapapansin nyo sa tagpong ito na ang posteng hinawakan ni Yuji ay unti-unting nagkakaroon ng dalawang paghati sa gitna, na parang pinuputol ito ni Yuji matapos ilapat ng kanyang isang kamay. Napagtanto ni Sukuna ang nangyayari at sinabi nito na katulad ng kanyang inaasahan, nagagamit nga ni Yuji ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ng kabanata na sa kasalukuyan, si Yuji ay nagtatagli ng dalawang abilidad. Una dito ay ang blood manipulation technique na tinagli ni Yuji matapos niyang kuhain ng mga custom death paintings mula number 4 hanggang number 9. Ang ginawang ito ni Yuji sa mga kapatid niyang death paintings ay matagal na nating pinag-usapan sa mga nakaraan nating teorya at sa mga nauna nating videos, pero sa kabanatang ito lamang kinumpirma ang matagal na haka-haka tungkol sa kakayahan ni Yuji sa paggamit ng una niyang abilidad. Ang pangalawang curse technique ni Yuji ay ang Shrine o ang cutting technique ni Sukuna. Nagawa niyang maipalabas ito matapos ng kanyang awakening dahil sa unang Black Flash na pinakawalan niya kontra sa katunggali. Pinaliwanag ng kabanata na ang Shrine ay naukit sa katawan ni Yuji bilang siya ang naging unang vessel ni Sukuna. Ito ang dahilan kaya nagawa ni Yuji na maputol ng walang hirap ang hinawakan niyang poste at pagkatapos ay pinaghati-hati ito sa maliliit na piraso bago iwasiwas kay Sukuna. Nagawa ng King of Curses na maiwasan ito, ngunit mistulang kasama ito sa mga plano ni Yuji sapagkat agad na hinawakan ng binata ang binti ni Sukuna upang subukan na putulin ito. Makikita nyo sa tagpong ito na sa tuwing ginagamit ni Yuji ang kanyang sariling cutting technique, ginuguhit ng kabanata na parang hilera ng mga gunting ang pag-atake ni Yuji. Hindi pumayag si Sukuna na magtagumpay ang katunggali sa plano, kaya nagbitaw ang King of Curses ng dalawang cleave patungo sa binata. Pero anime walang pakialamang sorcerer sa sakit na pag-atake sapagkat sinalubong niya ang mga paghiwa ni Sukuna at pagkatapos ay sinuntok niya ito sa tagiliran. Ito ang ika-4 niyang Black Flash. Napatalsik si Sukuna dulot ng puwersa ng pag-atake at anime pinag-aaralan niya ang mga kakayahan ni Yuji. Ayon sa King of Curses, totoong magkapareha sila ng curse technique ni Yuji. Ngunit dahil nabuhay sila sa dalawang magkaibang panahon, may mga pagkakaiba din ang paraan ng kanilang paggamit sa kakayahan. Bukod dito, hindi din ganun kalaki ang pinsalang na idudulot ng cutting technique ni Yuji sapagkat ngayon lamang ito natutunan ng binata. Kaya,
Ang pinaka-pinoproblema ni Sukuna ngayon ay ang galing ni Yuji sa pagpapatama ng kanyang mga suntok patungo sa katawan ni Sukuna. Lumipat muli ang kabanata sa isang flashback kung saan makikita natin ulit si Satoru Gojo at kausap nito ang grade 2 sorcerer na si Takuma Ino. Humihingi ng pahintulot si Ino sa kanyang mga kasama kung maaari ba niyang gamitin ang naiwang curse tool ng kaibigan si Kento Nanami. Base sa pabor na hinihingi ni Ino at sa lugar kung nasaan sila, masasabi natin na ang pag-uusap ng mga sorcerers ay ang pagpapatuloy ng eksenang naganap sa chapter 222. Nangyari ito bago ang laban ni Gojo kay Sukuna. Sinagot ni Gojo ang paghingi ni Ino ng pahintulot sa pagkasabi na pwedeng gawin ng kapwa sorcerer ang kahit na anong gusto nito at hindi na kailangan pang magtanong si Ino. Sinubukan ni Ino na magdahilan sa pagkasabi na humingi siya ng pahintulot sapagkat mas matagal na kasama nila Gojo si Nanami. Itinanggi ito ni Gojo sapagkat ayon sa kanya, mas madaming panahon na nakasama ni Ino si Nanami. Sinangayunin nito ni Shoko na nasa silid din. Sinabi ng babae na third year na si Nanami noong nag-umpisa sila ni Gojo sa pagpasok sa Jujutsu High. Nagkomento din si Ijichi sa pagpunto na mas mabuting ang kay Ino na mapupunta ang curse tool ni Nanami. Sinuportahan ni Gojo ang pahayag na ito sa pagkasabi kay Ino na ang binatang sorcerer ang pinakapinagkakatiwalaan ni Nanami higit kanino man. Kaya dapat ay siya ang gumamit ng curse tool ni Nanami. Nagpatuloy ang kabanata sa pagpapakita ng kamay ni Ino habang inuumpisahang gamitin ang kanyang curse technique na may pangalang Auspicious Beast No. 4, Ryu. Pinakawalan ni Ino ang isang nilalang na mayroong mahabang katawan, malaking ulo at kahawig ng isang dragon. Sinagpang nito si Sukuna na abala sa pakikipaglaban kay Yuji. Tumama ang King of Forces sa pader pero hindi siya pumayag na makain ng tuluyan ng Ryu kaya pinaghati-hati niya ito sa 5 parte. Ang Auspicious Beast No. 4 Ryu ay ang kakayahang sinasabi ni Ino na pumapas lang sa lahat ng kalaban niyang tinatamaan ng abilidad. Kaya, pwede nating paniwalaan na si Sukuna pa lamang ang nabuhay matapos saluhin ng Ryu ni Ino. Agad na sinugod ng King of Forces ang Grade 2 Sorcerer. Inapakan ni Sukuna ang curse tool ni Nanami na gamit ni Ino para hindi ito maiwas-iwas ng Sorcerer. Kinabahan ng bahagya si Ino. Buti na lamang at sumulpot si Yuji sa likod ng King of Forces at pagkatapos ay sinuntok ito kasama ang ikalima niyang Black Flash. Nagulat si Sukuna sa ipinamalas ni Yuji kaya nasabi niya na parang nagagawa ng binata na gamitin ng Black Flash kahit kailan niya gusto. Naisip din ni Sukuna na maaaring ninanais ni Yuji na pantayan siya pagdating sa tinataglay na lakas. Ang pagiging magkapantay ni Sukuna at Yuji ay ang pangyayaring inaalala ni Uraume na ipinakita sa unang pahina ng kabanata. Tumalsik si Sukuna habang si Ino naman ay humilata sa sahig at ginamit ang kanyang Auspicious No. 3 Kirin. Ayon sa Volume 12 ng Jujutsu Kaisen na nagpapaliwanag sa curse technique ni Ino, ang Kirin ay may abilidad na alisin pansamantala ang kakayahan ng katawan ni Ino na makaramdam ng sakit at pinsala. Ganun pa man, kapag ginamit ito ng sorcerer, makakaramdam siya ng matinding pagod at halos hindi na makakagalaw. Maaaring dahilan kung bakit nakahilata na lamang siya sa sahig matapos mabigong tapusin si Sukuna gamit ng Ryu. Bumalik ang eksena kay Sukuna na ngayon ay parang gigil na gigil sa pakikipaglaban kay Yuji. Siguro, isa itong karma sa kanya, isa itong hamon kay Sukuna na nakakagamit na lamang ng iisang kamay. Inilapat ng King of Forces ang palad sa sahig. Pagkatapos ay winasak niya ang sahig na pagbabagsakan ni Yuji na tumalon mula sa mas mataas na palapag. Ang usok sa pagwasak ni Sukuna sa sahig ay nagbigay ng pagkakataon sa King of Forces na masuntok ang ating bida. Ngunit agad na nakadepensa si Yuji at pagkatapos ay winasiwas niya ang King of Forces patalsik muli sa pader na nasa likuran nito. Habang nasa malayong distansya, nagpakawala muli si Sukuna ng cleave patungo kay Yuji. Ngunit parang binaliwala lamang ito ng ating bida sapagkat patuloy lamang ito sa paglapit kay Sukuna. Nagdulot ito para masabi ng King of Forces sa kanyang isipan na hindi na tinatablan ng kanyang mga atake na may magkahalong suntok at paghiwa si Yuji. Ang kakayahan ni Yuji na saluhin ng mga pag-atake ni Sukuna ay naipakita na ng maraming beses sa istorya. Sobrang tatag ng kanyang pangangatawan kaya kahit si Yuji ang isa sa mga unang sumugod kay Sukuna, nananatili pa rin siyang nakatayo hanggang ngayon. Sinalo ni Yuji ang mga cleave ng kalaban at noong nagawa niyang makalapit kay Sukuna, binigyan niya ito ng isa pang muling Black Flash sa sikmura. Ito ang ika-6 niyang Black Flash. Nakakabilib talaga ang tibay ng katawan ni Yuji. Pero kahanga-hanga din ang tigas ng katawan nitong si Sukuna dahil kahit 6 na Black Flash na ang sinalo niya mula kay Yuji, hindi pa din siya bumabagsak at nakakalaban pa din sa ating bida. Hinawakan ni Sukuna sa pagmumukha si Yuji.
Pagkatapos ay itinuon niya sa kanyang palad ang sangkatarbang cleave para tapyasin ang kalahating mukha ng binata. Nagtagumpay si Sukuna sa pag-atake kaya mistulang nabura o natakpan ng makapal na dugo ang kalahating mukha ni Yuji. Ngunit hindi pa din ito sumapat para pigilan ng ating bida sapagkat bumuelo muli ito ng isa pang suntok. Aksyong nagpalaki sa mga mata ni Sukuna at nagpatigil dito sa kinatatayuan. Kaya malayang napakawalan ni Yuji ang kanyang kamao na may kasama muling Black Flash diretso sa pagmumukha ng King of Curses. Ito ang ikapitong Black Flash ni Yuji. Kung naaalala nyo sa isa nating video, sinabi ko sa inyo na ang awakening ni Yuji ay maaaring magbigay din sa kanya ng kakayahang magpakawala ng sunod-sunod na Black Flash. Maaaring tumama tayo sa teoryang ito, pero maaari din namang swerte lang talaga si Yuji pagdating sa Black Flash katulad ng mga ipinamalas niya sa mga nakaraan niyang laban. Napasigaw si Sukuna sa galit at tinawag niya ang ating bida na brat. Kitang-kita ang panggigigil niya sa kanyang mata at ang pagbulwak ng dugo sa kalahati ng kanyang mukha dahil sa huling suntok ni Yuji. Ang matinding galit na nakikita natin ngayon sa mukha ni Sukuna ay hindi niya pa naipapakita sa kahit na sinong sorcerer na unang kinalaban niya. Maaaring napapasigaw siya dahil sa pagkagulat o nanlalaki ang mga mata niya sa pagkasupresa. Pero ang matinding galit ni Sukuna kay Yuji dahil sa pagbugbog ng binata sa kanya ay ngayon niya pa lamang naipakita. Hindi makontrol ni Sukuna ang kanyang emosyon. Naging dahilan para hindi niya mapansin ang pagdating ng isang hindi inaasahang pag-atake. Ito ang curse tool ni Nanami na tumama sa bandang katawan ni Sukuna matapos ibato ni Ino. Napinsala ng bahagya sa parting leeg ang King of Curses, kaya nasabi ni Ino na sa tingin niya ay nagamit niya ng tama kahit papano ang curse tool ni Nanami. Nakakatuwang alalahanin na ang huling habilin ni Nanami kay Ino bago siya mamatay ay ang pagsigurado ng kaligtasan nila Yuji at Megumi. Sa kabanatang ito, tinutupad pa din ni Ino ang kagustuhan ni Nanami. Tinutulungan niya si Yuji na tapusin si Sukuna na kasulukuyang nakasanib sa katawan ni Megumi. Ang pagtama ng curse tool ni Nanami ay sinabayan ng pagsugod ni Yuji. Bumuelo ang ating bida at ibinuhos ang cursed energy sa kanyang kamao. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang bumubulusok na suntok kasama ang ikawalo niyang Black Flash. Sa buong yugto ng laban niya kay Sukuna, si Yuji ay nagpamalas ng dalawang curse techniques. Nagpakita na rin siya ng pambihirang reverse curse technique at nagpakawala ng ating bida ng 8 magkakasunod na Black Flash. Maaaring dahil sa mga pambihirang kakayahan na ito, idineklara ng editor ng kabanata na si Yuji ay naging kapantay na si Sukuna at pagkatapos ay nilagpasan na ang lakas ng King of Curses. Isa na ba itong senyales sa nalalapit na pagkapanalo ng ating mga bida? O isa na naman itong peking pag-asa na bibigo sa atin sa mga susunod na kabanata? Sa tingin nyo mga idol, mananalo na nga ba si Yuji sa laban niya kay Sukuna? O babawi ang King of Curses para patuloy siyang manaig kontra sa ating mga bida? Hihintayin ko ang inyong mga kasagutan sa comment section sa ibaba. Shoutout muna kanila, John Vic Lumagbas, Mas Pro Gamer, Denpool TV, pati na rin kanila, Ron Dalida, Bel Torres, Jeros Noel Meralles. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 257 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!